Hindi ko makikita, hindi ko talaga alam kung sino ko eh. Kasi ang dami kong identity. Marami kong identity dahil sa sugal. Yung pagtalo ng katahimik ka, pag nananalo ka, eto mayabang ka. Para kang hari doon, bigay dito, bigay doon. Pagpasok ko sa casino, akala mo sino kung VIP. No? Red carpet pa pagpasok ko dahil kilala nga ako. Ganun ako kayabang. Ganun ako ano din, yung tawag dito, generous. Okay, yeah. Hi, my name is Belinda. Belinda de la Merced Livingstone, recovering compulsive gambler. Yung last bet ko na nag-join ako sa GA, June 21st, 2010. Pero bago ako nag-join noon, yung sugal ko sa umpisa, dati nung nag-umpisa ako magsugal, yung sugal talaga sa akin, para bang nakikita ko yung mga tao nagsusugal, so I just try it. Kung ano yun. Matalo ako ng $2, masaya na ako. Manalo $2, masaya na rin ako. Pero hindi ko alam na magiging problema ko yon later on. Hindi ko alam yon. Pagkatapos, sa Sacramento ako, nang dumating ako sa US 1986, sa hospital ako nagtatrabaho. Ngayon, sinama ako ng mga kaibigan ko, magpunta kami sa casino. Para lang makita ko kung anong klaseng casino meron sa US, no? Tapos, nandoon, naglaro kami ng 1 coin, 1 coin, 1 quarter, yung lumabas 5 coin, tuwan-tuwa na ako. Para bang yung dopamine na buhay sa utak ko, pero hindi pa ako noon. Tuwan-tuwa lang ako. Pagkatapos noon, mga ilang linggo, sama uli ako, hanggang sa nag-decide na ako na lumipat ako ng Nevada. No, sa Nevada, kasi yung Reno, Nevada, maliit lang yon, pero marami na rin casino. Lumipat ako doon, ganap sana akong trabaho sa hospital, pero nauwi ako pagtatrabaho sa casino. Doon ako nag-dealer sa casino. Nung una, nakikita ko yung mga tao, tuwan-tuwa, susugal, dealer ako noon. Sabi ko, marunong din ako niyan. Kaya pagtapos ko ng trabaho, diretso naman ako sa ibang casino, maglalaro ako doon. Yung paglalaro ko noon, para bang nag-aantay lang ako ng oras, papahinga, uwi na. Pero naging araw-araw na yon na para bang inaano ko na may pera naman ako araw-araw eh. Kaya isusugal ko na lang. Konti lang naman yon. Pero okay pa rin din naman ang buhay ko. Hanggang sa nagbuntis na ako noon, susugal pa rin ako araw-araw. Pero manageable pa rin ang pagsusugal ko noon. Yun nga lang, hindi na nakakabayad akala ko manageable, hindi na ako nakakabayad, pero sabi ko titigil ako. Tumitigil naman ako. Pero pag may pera na uli, punta na naman ako sa casino. Hanggang sa panganak na-hospital ako ng 5 buwan, 4 na buwan bago ko pinanganak yung anak ko. Pagkalabas ng bata, uwi na ako. Ako balik naman kagad sa trabaho. Una kong ginawa pagkatapos ng trabaho, casino na naman. Punta na naman sa ibang casino. No, ito na yung sugal-sugal ko dito na halos para bang mas nauuna pa yung casino sa akin kaysa sa anak ko, no. Sa anak ko, yun, ipaunti-unti lang naman. Kasi noon, konti lang din naman yung pera ko. Maliit din naman yung sahod ko. Okay lang hanggang sa lumipat na ako sa Las Vegas noon. Kami mag-asawa, lumipat sa Vegas, doon lumaki yung sahod ko. Doon din lumaki yung pagsusugal ko. Yung pagsusugal, hanggang sa naumpisa na yun sa away-away na, no. Pero ang dahilan ko naman kasi, pera ko naman, yung isinusugal ko eh. Pera ko lahat yung sinusugal ko, kaya kaya ko, sabi ko, yung wala siyang pakialam, na isugal ko yung pera, dahil pera ko naman, kinikita ko yun eh. Pero hindi ko na, iniiwan ko na rin yung baby ko sa babysitter, para lang ako makapagsugal. O kaya naman, mag-early out ako, magsusugal ako. Ganun ang mga nangyari sa akin. Wala pa rin naman akong ganong ipapatalo, kundi lang yun lang pera. Kung hanggang sa wala na akong pera, kumukuha na ako ng pera sa yung pera sa bahay na ginagalaw ko na rin yung pera sa bahay hanggang sa, nag-away na kami nung asawa ko.
na ako umalis. Naghiwalay kami, nag-apartment ako, kasi ayoko nang nakokontrol yung pagsusugal ko, kasama ko yung anak ko. Hanggang sa after few years, no, after 5 years, nag-divorce na rin kami. Basta lang, makuha ko yung, ayoko makokontrol ako pagdating sa sugal eh. Para bang, ang feeling ko nun, pero ko itong pinaghirapan, kaya kung uubusin ko kung saan ko gustong ubusin. Yun ang utak ko noon ha. Pero bago noon, mabait, hindi naman ako ganun eh. Ano ko, responsibilidad ako, maasikaso ko, naglilinis akong bahay, masayahin akong tao, hindi ako palaaway, okay lang lagi, pasensyado ko, lahat yun meron ako. Pero nung nag-umpisa na nga yung sugal, eto na, nag-umpisa na yung pagsisinungaling na nagtatrabaho ako, pero wala ako sa trabaho, nasa sugalan ako. Tapos, yung bata, yung baby ko, kukunin ko sa babysitter, na dapat kukunin ko ng 2 a.m. pero kinukuha ko ng 7 a.m. Sinasabi ko nag-overtime ako. Yung kasinungalingan, ando na lumalabas. Pati yung nakokontrol na nga, yung sobrang control ng asawa ko na kailangan may oras ang uwi ko. Hindi ako pwedeng makipagkaibigan. Hindi ako pwedeng tawagan ng pamilya ko. Pag day off ko, kailangan kami lang, yung napupuno. Kaya ngayon, tumatakas ako. Ang ginagawa kong takasan, yung sa sugalan. Sa sugalan, doon ako pupunta kasi nga, wala naman akong outlet na iba, hindi ako mainom, hindi ako nagda-drugs. Sabi ko, pag yung susuffocate ako sa bahay, aalis ako. Magdadahilan ako na pupunta sa grocery, kailangan 1 oras lang nga sa grocery, pero yung 1 oras na yun, umahaba. Tapos uuwi ako, wala akong pang grocery. Anyway, nung nag-umpisa talaga yung grabe ng pagsusugal ko, nung 2000, year 2000, doon naging grabe ang aking pagsusugal. Eto, mataas na yung position ko sa casino. Hindi na ako dealer, supervisor na ako. Supervisor na ako ng mga dealer sa malaking casino. Malaki na rin ang sahod ko. No? Kasi tapos ng supervisor, naging casino manager na rin ako. Kaya mas malaki yung ipapatalo ko. Ito na yung, sabi ko pa, malaki na yung sahod ko. Kaya ko nang isugal yung unang paycheck. 2 beses kang kukuha ng paycheck sa 1 buwan. Yung unang paycheck, pang sugal. Yung pangalawang paycheck, pambayad lahat ng bills. Pero sobra-sobra pa rin, may sobra. Ang nangyayari, yung unang paycheck, pang sugal. Yung pangalawang paycheck, pang sugal. Kaya lahat ng, malaki ang kita ko, malaki ang sahod ko. Sobra-sobra ang sinasahod ko. Kaya sabi ko, it's okay, next month naman may sahod pa uli ako. Yun ang gagawin ko. Next month may sahod pa uli ako, kaya kong bayaran lahat yan. Pero ang nangyayari, pagdating ng sahod, eto na. Ang inuuna ko, sugal. Sugal kagad eh. Wala akong iniintindi na bibili ko ng grocery, ganyan bibili ko ng grocery. Kaya nagkalubog-lubog ako, nasa California ako noon. Pagkatapos noon, sabi ko, babalik na ako sa Las Vegas kasi nahirapan ako sa California. Masyadong mataas ang bilihin. May bahay din ako sa California, bumili ko ng bahay sa California. Pero pina-homestead ko yun, kaya nawala yung bahay na yun sa akin dahil lang sa pagsusugal. Ngayon, nag-request ako, bumalik ng Vegas. Binigyan nila ako ng nag-step down ako, bumalik ako sa sister company namin sa Las Vegas. Binigyan nila ako ng moving allowance. Yung moving allowance na yun, kasama na ang mga U-Haul, kasama na yung pambayad sa bahay na titirang ko for 3 months. Kung saan ako titira, Yan, nabayaran nga yung U-Haul, yung bahay, hindi nabayaran kasi nga, sinugal ko na naman yung pera. Pagbalik ko sa Las Vegas, wala akong titiran. Kasama ko yung anak ko, tsaka aso. Wala akong titiran dahil wala na akong kapera-pera. Ngayon yung U-Haul, hindi alam kung saan ilalagay yung aking gamit. Kaya nilagay lang yun sa storage. Pagkatapos, ako naman, kami ng anak ko, nag-hotel kami. Hanggang sa makahanap ako ng titiran. Pumasok ako noon,
Isang linggo din kami sa hotel na nakatira nung anak ko. Naghanap ako ng apartment na matitiran. Nakiusap ako sa apartment, nakiusap ako sa apartment na may trabaho ko, ito ang position ko. Wala lang talaga akong pambayad ngayon, pero ang sahod ko itong coming week, pinatuloy naman ako. Pinatuloy ko, pag sahod ko, binigay ko kagad yung down payment at saka yung rent. Yung rent sa apartment. Hindi ko rin alam na yung lugar na tutuluyan ko, kumbaga sa ano yun, yung magulong lugar. Hindi magandang lugar sa Las Vegas yung natirang ko. Pero okay lang din naman, nung malapit sa trabaho ko, ganyan. Sabi ko nga, hindi na ako magsusugal uli. Kasi kailangan ayusin ko muna yung buhay ko. Ito na, nagtatrabaho na ako. Hindi nga lang ako nakapagsugal dahil wala ng pera. Pero nung dumating uli ang sahod, eto na naman ako. Eto na naman, inulit ko na naman kung ano yung mga ginagawa ko dati na kailangan, may pera ka na, may pera na ako. May pambayad na ako ng rent, may pambayad ako ng kotse, may pambayad ako ng utilities, pati pagkain. Lahat yun nawala kasi nga sinugal ko uli. Tapos eto nangungutang na naman ako. Pambili lang ng gas para lang makapasok ako. Ayun, tapos meron nga isang kaibigan na inihiraman ko ng $20 lang, pambili ng gas for the whole 2 weeks, Sabi niya, lalagyan ko ng gas yung sasakyan mo, pero magpunta ka sa Gamblers Anonymous. Dahil addict ka. Nagalit ako noon. Sabi ko, hindi ako addict. Hindi addict ka. Nagpunta ngayon ako sa Gamblers Anonymous 2004. 2004 yun, nung unang-unang punta ko sa Gamblers Anonymous. Nakita ko yung mga tao doon, sabi ko pa nga, parang hindi ako to, pero kailangan ko. Kailangan ko talagang wag nang magsugal, huminto sa sugal. Nagpunta ako doon, araw-araw nag-a-attend ako ng meeting, Ngayon, almost 5 years din ako ng paghinto ng sugal. Yung 5 years na yon na nandun ako, nakabili na ako ng bahay. 2 bahay. Nakabili ko ng 2 bahay. Meron akong pera sa 401k. May savings ako. 2 sasakyan ko. Maganda na yung buhay. Diba? Ngayon, nung magpa 5 years na ako, huminto na ako ng pagpupunta sa meeting. Huminto na talaga ako. Sabi ko, cured na ako Cured na. Yung paghinto ko na yon, mga ilang buwan lang, siguro mga 1, 2 buwan. Hindi ko naman expected na magsusugal uli ako. Dahil galing na nga ako dun Ay kung hindi na ako magsusugal. Walang kaano-ano, nagsugal uli ako. Lahat ng naipon ko sa savings. Lahat ng naipon ko sa 401k. 2 bahay. 1 sasakyan. Nawala. Ang unang bahay, na-foreclose. Pangalawang bahay, short sale. Yung isang kotse ko, sinanla ko ng 2,500 lang. Hindi ko alam na kapag sinanla ko pala yun, yung binabayad ko na 500 every week, tubo lang yun. Kaya sabi ko, hindi ko alam na yung binabayaran ko every week, basta 5 linggo na binabayaran ko, dapat bayad na. Wala pa pala akong binabayad. Kaya, binigay ko sa kanila yung sasakyan. Yung 401 ko na dapat pang retirement ko yon, winidraw ko lahat yun. Ang dahilan ko pa nun, 2008 yun. Ang dahilan ko pa nun na mababa na ang everyday nawawalan ako ng pera sa 401k sa stock market. Kaya, winidraw ko lahat yun. Yung lahat ng ano na yun, wala pang 1 taon. Naubos ko lahat yun sa sugal. Nakitira ngayon ako. Yung savings, tsaka credit card ko, ang laki-laki nun. Yung savings ko malaki, credit card,
yung 401k. Tapos lahat pa ng gamit sa bahay, binenta ko rin. Binenta ko yung lahat ng gamit ko sa bahay. Para lang ako makapagsugal. Ngayon nakitira ako sa kapatid ko. Nakitira ako sa kapatid ko, kasama ko nanay ko, kasama ko anak ko, kasama ko 2 aso sa isang kwarto ng bahay ng kapatid ko. Ako nagbabayad ng bahay niya noon, pati pagkain ako rin. Tapos naawa nga ako sa anak ko, sa nanay ko. Sabi ko, 1 month lang tayong titira dito, hahanap ako ng bahay uli. Ginawa ko naman yun. Hindi ko pa ginawa yun. Siguro mga 2 buwan pa. Nagsugal pa uli ako eh. Nagsugal pa uli ako na makakakuha uli ako ng pera para lang panglipat sa isang bahay. So, ang nangyari, nung sumunod talaga, sabi ko, hahanap na ako ng bahay talaga, lilipat tayo. Nakakuha naman uli ako ng bahay na nilipatan. Kasama ko nanay ko, yung aso, tsaka yung anak ko, andun kami. Pero hindi pa rin ako tumitigil na magsugal. Hindi pa rin ako tumigil magsugal eh. Sige pa rin ako ng sugal, sige pa rin ako ng sugal. Nung hanggang sa yung palang yung bago ko sumuko nung unang-una, kaya umalis ako ng California dahil sa sugal. Yun yung nag-attempt ako ng suicide. Yung anak ko noon, 3 years old lang noon. Nag-attempt ako ng suicide, nasa ICU ako. Yung anak ko napunta sa Child Haven, papaampon. Dahil nga sa sugal, tapos suicide. Dinala ng child care service yung anak ko sa hospital. Tapos kinausap ko yung best friend ko na pipirmahan ko yung release, aamponin niya muna habang nasa ICU ako. Doon lang nakuha yung anak ko. Sabi ko noon yung time na yun, 2003 yun. No? Hindi 2003, before pa na before na mag-join ako ng GA, pero hindi rin ako natuto. Yung pag-attempt ko ng pagsusuicide na yon na nasa ICU ako. Uminom ako ng insecticide na hindi ako natuto nun. Na, okay, hindi ko nagagawin to, hindi na ako magsusugal. Yun ang sabi ko, no. Pero, ilang buwan lang, ito, balik kagad ako sa sugal. Hindi ako naawa sa sarili ko, hindi ako naawa sa anak ko noon. No? Tapos paglabas ko hospital, dumiretso pa ako sa mental hospital dahil suicidal nga ako noon. Hindi alam ng pamilya ko dito sa Pilipinas ang ano nangyayari sa akin. Walang nakakaalam dahil ako lang mag-isa sa US noon. Ako lang. Kahit hanggang ngayon, alam lang ng pamilya ko na ako, dati akong nagsugal. Hindi alam ngayon. Ngayon alam na nila na nasa GA ako. Pero yung mga nangyari sa akin sa US na may mapagsasabihan ako, wala akong pinagsasabihan. Kundi sa akin na tinatago ko lahat. Anyway, nung bumalik ako, naubos na nga lahat. Lahat. Na to? 2010 na. Nagkakasino pa ako. Malaki yung pera na dinala ko sa kasino nung araw na yun na gusto ko lang magpalipas. Pero pinatalo ko lahat. Ilang araw ako sa kasino. Pinatalo ko lahat yun. Hanggang sa sabi ko nga na wala na nga akong sa Diyos nun eh. Pero nung that time na yun, nagdasal ako sa God. I surrender. I need help. Yung ko na yun, tumawag kagad ako sa 1-800 number, sa hotline ng GA sa Amerika. Yung ding araw na yun, yung sumagot, kaibigan ko rin, kilala ko din. Tinanong ko nga kung saan may meeting, Kung saan may meeting. Araw na yun, iniwan ko yung yung machine, may pera pa doon, iniwan ko. Umuwi ako, naligo ako, punta ako sa meeting. Magmula noon, yung June 21st, nung pumasok ako sa GA. Pumasok ako sa GA June 21st. Natagalan ako ng pagbalik sa Gamblers Anonymous kasi una, may pera. Marami akong gagamitin. Pangalawa, nahihiya akong bumalik dahil baka i-judge nga nila ako. Sabi ko, kaya ko to. Papakita ko pa nga sa kanila pag ako nanalo Yun pa ang utak ko noon. Napakayabang ko talaga. Napakayabang ko. Pero
nung talagang wala na. Bumalik nga. Ito, magmula nang bumalik ako sa GA, binago ko na lahat. Binago ko lahat eh. Tinanggal ko yung kayabangan. Tinanggal ko yung pagsisinungaling. Tinanggal ko yung lahat alam ko na. Lahat alam ko na eh. Lahat may sagot ako, lahat may solution ako. Tinanggal ko yun. Natuto akong maging mapagkumbaba. Natuto akong maging mapagkumbaba. Natuto akong magtanong. Natuto akong manghingi ng tulong. Manghingi ng tulong. Yun ang dapat talaga, na dapat kong matutunan nung una akong nagpunta, 2004. Pero hindi ko ginamit yun. Kasi ang alam ko lang, the only requirement, no, hindi magsugal, gaganda buhay ko. Pero gumanda man ang buhay ko, malungkot pa rin ako noon. Kasi wala naman din nga akong binago. Ang akala ko lang dati, material thing lang talaga ang importante para maging masaya ko eh. Hindi. Kaya nga, sabi nga ng mga dati, no, na nakilala ko sa Gamblers Anonymous na it's emotional problem ang sugal. Thinking and living problem. Yun ang ang fix ko, sugal. Totoo naman yun eh. Hindi ako marunong humingi ng tulong, hindi ako marunong makipag-usap kahit kanino. Nahihiya ako manghingi ng tulong, nahihiya rin ako na ako nagsusugal. Nakakahiya talaga na ako nagsusugal. Pero ngayon, tatanungin mo ako, nahiya ba ako na ako nagsugal? I'm really, is grateful na, kung hindi ako nagsugal, hindi ko makikilala yung sarili ko eh. Hindi ko matatagpuan. Yung kaligayahan is from the inside, not from the outside. Hindi ko makikita, hindi ko talaga alam kung sino ko eh. Kasi yung dami kong identity. Marami kong identity dahil sa sugal. Yung pagtalo ng katahimik ka, pag nananalo ka, eto mayabang ka. Para kang hari doon, bigay dito, bigay doon. Pagpasok ko sa casino, akala mo sino kung VIP. No? Red carpet pa pagpasok ko dahil kilala nga ako. Ganun ako kayabang. Ganun ako yung tawag dito, generous. Generous na generous ako kahit di ko kilala, binibigyan ko pera. Naawa ako, pero hindi eh. Hindi na ganun eh. Hindi yung okay lang na tumulong ako kung kaya ko. No, tsaka tutulong ako na wala akong expectation. Wala akong expectation eh. So, anyway, nung 2010, bumalik nga ako. Araw-araw nagmi-meeting ako. Dito natuto akong makinig sa mga tao, natututo ako kung ano yung mga ginagawa nila, kung paano sila napapabuti. Ito yung Gamblers Anonymous. Yung Gamblers Anonymous, sa US talaga ako nag-umpisa, hindi dito sa Pilipinas. Kailan lang ako nag-umpisa dito sa Pilipinas? 2022 lang. No? Kaya, lahat ng natututunan ko doon, ina-apply ko sa sarili ko yun. Yung temptation na magsugal, andyan pa rin. Eligible pa rin ako magsugal hanggang ngayon. Kaya lang ako hindi nagsusugal kasi nga may choices na ako na tinuro ng Gamblers Anonymous. No? At saka, may mga solution naman sa lahat ng mga problemang dumarating eh. Sa lahat ng problemang dinanas ko, hindi sugal ang solution. Hindi sugal eh. Hindi. Kaya basta maging open-minded lang ako, tumanggap ako, yung constructive criticism, tanggapin ko, baguhin ko, pasalamat ako. No? Kaya yung lahat ng nawala sa akin, dahil sa Gamblers Anonymous, bumalik lahat yun. Bumalik lahat ng nawala. Nawala 2 bahay, 1 kotse, lahat ng pera nawala. Ngayon, meron na uli ako. May bahay ako sa Amerika. May bahay ako dito sa Pilipinas. Nagpapabalik-balik na lang ako galing Amerika, tsaka dito Pilipinas, na hindi ko naman talaga inaakala na magiging buhay ko ngayon, na dahil sa Gamblers Anonymous, gumanda yung buhay ko. Yung during ng pagbabalik ko sa 2010 hanggang 2020,
Everyday yan, nagmi-meeting ako, nagbibigay ako ng service, nando na rin ako sa 1-800 number, masagot ako sa telephone call ng mga struggling na mga compulsive gambler, no? Yung mga service na binigay sa akin, ibinabalik ko sa iba. Ibinabalik ko yan sa iba eh. Hindi ko namamalayan na kada gawa ko ng magagandang bagay sa ibang tao na walang expectation, iba naman ang magbibigay sa akin. Andito na ang promotion sa trabaho ko. 16 years, ilang taon ako sa casino nga pala ako nagtatrabaho, no? Dati dealer ako, naging supervisor ako, naging casino manager ako, no? Hanggang sa maging director pa ako ng surveillance. Ang dami ko nang na-reach sa casino. 36 years akong nasa casino. 1988, nag-retire lang ako 2022. So, 34 years, no? 34 years akong nasa casino. You know, can you imagine, compulsive gambler ako, pero sa casino ako nagtatrabaho. No? Paano walang maniniwala na casino ka nagtatrabaho tapos hindi ka nagsusugal? Oo, dati nagsusugal ako. Pero magmula nang napunta ko sa Gamblers Anonymous, huminto na ako ng pagsusugal. Ginamit ko yung trabaho ko na tools na iyan ako dati. Darating sa casino, ang tuwan-tuwa. After 30 minutes, eto na, hindi na maipinta yung muka. May ayaw makausap. Nawala na sa sarili. Ganun ako. Tapos tatanungin ko yung sarili ko. No, gusto ko bang maging ganyan uli? Ganyan din ako. Ang dami ko ng panalo sa harap ko, no? Sabi ko, madoble lang, uuwi na ako. Kaso greedy ako nga, no? Ang dami ng panalo, 10 doble na. Yung pera ko na nasa harap, hindi pa ako umuwi. Nakita ko dito sa tao na to, no? Nag-umpisa lang naman ng 1,000, tapos to 500,000 nasa harapan. Ang panalo, 1,000 lang dollar ang inumpisahan. 500,000 nasa harap. Hindi pa tumigil. After ng ilang oras, nawala lahat yung 500,000. Dollar yun, ah. Nawala lahat yun. Ganun ako. Ganun ako. Hindi ako titigil hanggat hindi mauubos yung pera sa harapan ko. Ganun ako. Naranasan ko yun eh. Naranasan ko. Kung ano man yung mga nakikita ko sa casino, binibase ko yun sa sarili kong experience na ayoko nang maging ganyan. Ayoko nang maging ganyan dahil yung mga nakikita ko, nagawa ko na eh. Nagawa ko na yan. Ako yun dati. Ako yun. Na ang laki na ng panalo. Sabi ko, bago po papasok sa casino, madoble ko lang pera ko, uwi na ako. Pero naging 10 doble, hindi pa rin ako umuwi hanggang sa maubos lahat. Hanggat hindi na uubos yung pera ko, hindi ako titigil. Yun kasi ang disease ko. Kailangan maramdaman ko yung ligaya, yung excitement ng 1 minute. Tapos, the rest of my life, miserable. Yun ang disease ko. Yun ang disease ko eh. Kapag ako hindi naging miserable na umuwi, hindi ako masaya. Hindi eh. Yung parang hinahanap ko yun, naging dependent ako sa pagiging miserable ko. Pero ngayon, hindi ko pala kailangan yun na maging masaya ako eh. Kailangan ko lang maging kontento. Maging kontento. Dumating ako dito sa Pilipinas nung nag-retire ako, 2021. Madami ding labas-masok, no, sa pagsusugal, sa pagpunta sa meeting. Madami. Ang kaso nga, kailangan talaga maging completely surrender para hindi na uli magsugal eh. Ang dami na akong nakilala na nasira na yung buhay dito sa Pilipinas. Nawawala na, maganda na buhay. Pero pagkatapos babalik uli, mas grabe kesa dun sa nauna. Yung compulsive gambler, no, walang gamot pa na makakagaling. Pero ang meeting lang talaga, meeting lang ng meeting, hindi ka magsusugal. No, at one day at a time. Yung one day at a time na yon, nagiging nadadagdagan araw-araw. Yung isang araw mo magiging 1 linggo, 1 buwan, 1 taon, tapos nagiging taon-taon na. Magiging consistent lang sa pagpunta sa meeting. Kasi kung hindi ako kagaya ko, hindi ako naging consistent sa meeting, tsaka hindi ako naging honest sa sarili ko, magsusugal at magsusugal pa rin ako. Kasi konti lang eh, konti lang yun.
Ang inano lang, may reservation pa kasi gusto ko pang magsugal. Doon sa mga tao na nagbabalak na magsugal, no, mag-isip muna kayo bago kayo magsugal. Merong mga tao na magsugal, pag natalo ng 20 pesos, galit na ayaw magsugal. Normal yon. Pero yung mga tao na natalo na ng 100, kailangan mabawi pa yung 100 na yon. O natalo na ng 1,000, kailangan mabawi yung 1,000, naging 2,000, naging 3,000, naging 4,000, wag na kayong magsugal. O kung kayo naman, may problema na sa sugal, at ganun ang nangyayari sa inyo, na babawi kayo, mainam na mag-seek na kayo ng help. Pagkatapos maglalagay din tayo ng phone number dito, kung saan nyo kami makokontak. Libre itong organization na to. Ang ano lang natin na, basta tumawag lang kayo, mag-reach out kayo for help. Reach out. It's free. You don't have to pay anything. Pag na kayo magsugal, hindi mo rin malalaman kung normal ka o hindi eh. Kailangan ma-try mo din. Dito sa Pilipinas, ang gambling is not considered as a mental health. Pero sa ibang bansa, considered na ang gambling na mental health. Ang suicide rate ng sugarol ay number 1 compared to sa narcotic, alcoholic, or any other kind of disease. Number 1 ang suicide rate ng sugarol. Hindi lang nga pinapublish ang dahilan ng pagsusuicide ay sugal dahil makakasira sa mga kasino. Kung bakit sila nagpakamatay. Kaya yun na lang, no, talagang kahit sa Amerika, no, ang daming tumatalon sa mga parking lot ng kasino. Pero hindi nila sasabihin na nag-suicide tong tao na to dahil talunan. Kung hindi, depressed. Ang daming nagbabaril sa loob ng kasino. Hindi rin nila sasabihin yun na nagbarilan dahil may pinag-awayan. Hindi nila sasabihin na talunan. Maraming nag-overdose sa loob ng hotel. Namatay. Hindi rin sasabihin nyo ng kasino na na-overdose dahil sa sugal. Walang magsasabi na nagpakamatay yung mga tao ng dahil sa sugal. Ibibintang nila yon sa iba. Pero number 1 suicide rate, the whole world, ang sugal. It's a silent disease. Very silent. Yun. Mga ka-off the record, kung nagustuhan nyo ang aming video, huwag nyong kakalimutan na mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa aming YouTube channel.